Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Mare, ano ang latest? Ayan, may nanganak daw. Yung matanda na nagbuntis. Gawa-gawa ko lang naman yun. Sapagkat ang sinasabi sa Ebanghelyo natin ay may nanganak nga at ang mga nakarinig, nakaalam ng balitang ito ay nakigalak kay Elizabeth, nakigalak kay Zacarias na ama ng bata. Subalit noong siya ay pangangalanan na, ay nagkaroon ng mumunting kontrobersya sapagkat ang ipapangalan sa kanya ay hindi pangkaraniwang pangalan na nagmumula sa lahi, sa lipi ni Zacarias. Kung sa atin, siguro ang ipapangalan sa kanya ay Zacarias Jr. O kaya yung something that will mirror or tell us who is the father. Pwedeng Bar, di ba? Bar Zachariah. Dahil siya ay anak ni Zacarias. Parang si Bartimeo na anak ni Timeo. Subalit ang pinili nilang pangalan ay John. Nasa pakahulugan ay sinasabi rito na, well, it is a name called Yohanan, which means grace by God. And probably it reflects of what happened sa buhay ni Zacarias at saka ni Elizabeth. Pareho silang naglilingkod sa Diyos. Subalit, hindi sila nabiyayaan ng anak. At nung papangalanan nga nito, ayun, marami ang nagsabi na walang may ganyang pangalan. Sana hindi ba matatapos itong mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa buhay ni John the Baptist, yung kanilang anak, and of course, yung si Zacarias at si Elizabeth. At dahil nga dito ay magtaka ang mga tao. At hindi lang yun, na pansin nyo na sinabi rin dito na yung nakapagsalita na yung kanyang tatay na noon ay napipi bago pa iluwal si John the Baptist. At yun nga, dahil sa maraming ganitong pangyayari, ang mga tao ay nagtanong. Sabi nila, ano kayang mangyayari sa batang ito? Though they acknowledged that the hands of God was with him. Alam nila na may kinalaman ng Diyos sa kanyang pagsilang. And many of them, more likely, baka nga yung kanyang mga magulang, ay hindi na nakita kung ano ba ang nangyari sa buhay ni John the Baptist. O maaaring marami sa kanila ay hindi pa narinig o hindi natatandaan kung ano ang mga sinasabi ng propeta noong una. Siya ba yung sinasabi ni Malakay? O si John kaya ay ginawa out of the mold of Elijah as a prophet? Ayoko man pangunahan ang pagbasa ng Ebanghelyo kinabukasan, pero ang pagbasa ng Ebanghelyo kinabukasan ay maglalahad sa atin ng awit ni Zacarias. Si Mary, may awit si Maria. Kahapon, si Zacarias, meron din siyang awit tungkol sa kanyang anak. Na ang isa siguro sa pinaka-famous line doon ay, "For you, my child, shall be called the prophet of the Most High." Ikaw, anak, ay tatawaging
propeta ng kataas-taasan. The rest will be read tomorrow at ibabahagi ng magsasermon na pari para sa ating pagdiriwang. Subalit ano ang masasalamin? Ano ang makikita natin sa mga pagbasa ngayon? Sa unang pagbasa, sa pagpapahayag ng pagdating ng isang propeta, sa pagbabasa ng Salmo, na kung saan ay sinasabi na, itaas niyo ang inyong tingin sa Panginoon sapagkat darating na ang ating kaligtasan. At sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi rito na itataguyod ng Diyos ang mga aba. Kasama na rito yung magulang ni John the Baptist. For Elizabeth, which was called barren for a long time. Alam niyo, isang, hindi naman siguro trahedya, pero sa mag-asawa, lalo na nung panahon ng ating Panginoon, ay sila ay nagmimithi ng magkaanak. Pag wala kang anak, ay tila baga hindi ka biniyayaan ng Panginoon, na kung saan ang mga bata, mga anak, katulad pa rin naman sa panahon natin, ay itinuturing na biyaya. No? Binibigyan ng galak ang sanlibutan. Magagalak. Bagamat mayroong kaunting pagbabadya ng pagbabago, paglilinang, sapagkat ang darating na maghahanda sa daraanan ng Diyos ay tila bagay yung tinatawag nating refiner's fire. Apoy na naglilinang. Apoy na kung saan ay susubok kung ang isang bakal ay tanso, ginto, pilak, o isang bakal na walang halaga, na nangangahulugan na tayo rin sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon ay pinapaalalahanan tayo ng mga apoy na naglilinang sa atin, katulad ng mga propeta, katulad ni John the Baptist o ni Juan Bautista. At sa pamagitan din ng ating mga pagbasa, tinuturoan tayong tumugon sa mga pangyayari sa ating buhay ng may pananampalataya. Kung hindi man ang mga pagsubok natin ay katulad ng kay Sakaraya at saka kay Elizabeth, tayo ay paulit-ulit ding napapaloob sa iba't ibang pagsubok ng buhay. At tayo ba ay tutugon ng may pananampalataya? Tayo ba ay magkakaloob ng sarili katulad ni Maria na sinasabi, maganap nawa sa amin o sa akin ayon sa wika mo nung ipahayag sa kanya ang pagdating ni Jesus. O kaya naman ay kay Elizabeth at kay Sakaraya na naghintay ng napakahabang panahon, na naniwala sa Diyos, na sumunod nung sinabing pangalanan niyang John, sapagkat nasa salamin sa kanya ang kabutihan ng Diyos. At, of course, sa buhay ni John the Baptist. Buhay na inilaan sa Diyos sa paghahanda sa daraanan. At through John the Baptist, nasisilip natin. Of course, the revelation was completed by Jesus. But sa pakikinig natin kay John, ay nakikita natin kung sino ba itong darating. Habang tinutupad ni John ang mga propesiya noong araw, ay inilalahad sa atin na ang Mesiyas ay darating. Si Kristo ay darating sa buhay natin. Kung nakikita natin that God is at work in Him, ito rin siguro ang maaari nating pagnilayan. That is God at work in us. Mas malimit siguro sa hindi, parang, Father, parang hindi.
kahit ang inyong lingkod, paminsan-minsan, ay nagkakaroon din ng mga yugto sa buhay na kung saan ay para bang mas nananaig ang kasamaan kaysa kabutihan. O kaya naman sa pag-uugali, minsan ay kinaiinisan ng iba. O, tayo ba ay ganun din? O ang buhay natin ay kasiya-siya sa kapwa? Ang buhay ba natin ay salamin ng Diyos na nasa ating mga puso? Lalo na kung tayo gumaganap sa imbitasyon ng pagmamahal sa kapwa, imbitasyon sa pagtulong sa pangangailangan, at imbitasyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At kung ganon, sabihin natin, Lord, nawa sa pagsapit ng Kapaskuhan ay matutunan namin na magpasalamat sa iyong biyaya. The word John ay nagpapahayag ng iyong kabutihan. Nawa ay matuto kaming magpalalim ng pananampalataya. Sinasabi nga sa Catechism of the Catholic Church, no? By faith, man completely submits his intellect and his will to God. With his whole being, man gives assent to God, the Revealer. At ang pangatlo, nawa ay masalamin sa atin ang kabutihan na ipinahahayag ng Diyos. Sapagkat tayo man, sa mga mumunting paraan, ay kababanaagan din na ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay. Amen. Magsitayo po. Pinangalan ng Juan, ang anak ni Zacarias, na nangangahulugang pagpala ang Diyos. Kami dumadalangin ngayon, Ama, nang may pananalig sa iyong pag-ibig at pagpapala, at ating itugon, Panginoon,